walking with Jesus from the cross to the crown. And when we talk about the cross, we're just saktong-sakto. We are in the era or in the season, mga kapatid, when most of the people who believe in Christ actually celebrate yung tinatawag nilang Easter, no? Sa Filipino, tinatawag nilang mahal na araw. But the thing is, we are always looking up forward to do sa mga events or sa mga days, no? Yung mga feasts. It's not the most important thing. The most important thing is the Lord. We tend to look at tradition, at culture, but we tend to forget the reason for the culture or for the tradition. So the most important thing na meron tayo ay ang ating Panginoon. Ang pinaka-importante po sa lahat ng ating Diyos at ating tagapagligtas ang ating Panginoon. Now, when we talk about the cross, yung krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon kung saan siya ay namatay at nagbigay ng buhay para sa ating lahat, we tend to always look at it and we associate it with death and loss. Di ba, pag binanggit yung krus, diyan namatay ang ating Panginoong Jesus. There is a gloomy feeling, nakalulungkot o nakapanlulumo na pakiramdam kapag mayroong cross. No? And maaaring ganito rin yung naramdaman ng mga tao noong unang panahon, iba't iba ang kanilang haka-haka sa pagkakapako ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Number one, yung mga Jew, yung mga Hudyo, or yung mga Israelites during that time who do not believe in Jesus Christ, they might have looked at him as, yes, ito na yung katapusan mo. Kasi when you talk about the cross, it's a curse. Ang sino mang ipapako sa krus ay sinumpa. Diba? Matindi yung, kumbaga, sa panahon natin ngayon, merong capital punishment na merong tinatawag na di ba, silya electrica, yung electric chair, meron yung mga hanging, by death by hanging, by death by firing squad, meron lethal injection, di ba, iba-iba yung uri ng capital punishment. But during those days, in the time of Jesus, kapag ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, when you are nailed onto the cross, it's a big humiliation, it's a big shame, meaning napakatindi, napakalaki ng kasalanan mo. You are being made as an example to everyone para di ka tutularan. And so people were looking at him, and marami sa mga anti-Jesus Christ during that time, they didn't believe that he is the Messiah. Because if you are the Messiah, then why are you on the cross? Diba? Ibig sabihin nun, talo. Wala na pag-asa. Kaya cross is being associated into the curse and death and loss. Pagkatalo. Defeat. Kasi kamatayan na yun, habang buhay na, kumbaga wala na, hindi ka na babalik. Pinako ka na eh. Andyan ka na. So hindi ka pa pwedeng maging anak ng Diyos, sabi nila. Hindi ka pa pwedeng maging Messiah ng Israel. If you are the one, sabi nila, then go down. Sabi nila, iligtas mo ang sarili mo. Kaya marami nagpapahiya sa kanya during that time. And even yung Romans, yung mga Romano, na kasangkapan ng Israel during that time, the Israelite authorities, ng mga Pharisees, na nagpapako kay Jesus Christ, ay they thought to themselves, at least wala na po yung trouble. Kasi pag may kaguluhan, it's trouble. And Romans didn't want trouble. Ayaw nila ng gulo. Kasi pwedeng pagmulan ng revolusyon. Let us be reminded, nung panahon na yon, Israel is under the Roman authority. Sinakop sila, parang tayo mga Filipino, sinakop tayo ng Japanese, ng Americans, diba? Ng mga Spanish. And during that time, sinakop po ng Roma ang Israel. The world power during that time was Rome. Ngayon, Italy, maliit na lang sila ngayon. Italy na sila ngayon, yung Italia. No? And so, ayaw nila ng troublemaker. Kaya po si Pilato, diba, bakit siya nagugas ng kamay? Sabi niya, o sige, sino gusto niyo? Si Barabas o si Jesus, diba? Sino lalabas ko? Isang mamamatay tao o isang inosente? Ay gusto namin patayin yung inosente na yan, si Jesus Christ, kasi nagkasala siya. So nagugas siya ng kamay kasi ayaw niya ng trouble. That's how he looked at the cross. Para tapos na yung problema. So another defeat, kumbaga. And even yung mga mismong disipulo ng Panginoon sa Israel, yung mga Israelite disciples, tulad nila Peter, nila John, nila Andrew, nila Mark, nila James, maybe they looked at it as hopelessness. When you see the cross, it's hopeless.
We thought na siya yung sugo, siya yung Messiah. And why did he die? Why is he supposed to die on the cross? Diba? They have forgotten yung mga napag-usapan nila ni Jesus Christ. They were only looking at the cross as a point of defeat. So mga kapatid, today, God is teaching us not to look at the cross as a point of defeat or loss or curse. We have to look at it as we walk with Jesus in our lives from the cross to the crown. We're only looking at the cross kung paano po nagsimula ang cross. Pero nakalimutan natin that Jesus Christ is crowned after His death on the cross. Pagkatapos niya mapako sa cross ng Kalbaryo, ay siya kinoronahan bilang hari ng mga hari. Diba? God, above all of us. Alpha and Omega. The author and the finisher of our faith. Today we will know, mga kapatid, kung ano ba talaga ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay bilang mga anak niya, bilang mga Kristiyano. Should we turn back pag may matinding problema? Pag may malaking puno sa buhay natin? Kasi lahat tayo, tulad ni Jesus Christ, we are supposed to go through the cross. Naiintindihan mo ba yung kapatid? You are to carry your own cross. Akala na marami buhay Kristiyano ay smooth. No, that's not true. Yes, there will be blessings. There will be favor for you and me. Nandun Panginoon, nandun yung kanyang sustaining hand. Pero hindi po sinabi ng Panginoon that there will be no cross. You are a son and a daughter of God, and therefore, if God went through the cross, naiintindihan ba natin kapatid? We also go through the cross, kapatid. So huwag ka magtataka ba't minsan may mga pinagdadaanan ka sa buhay. Hindi mo maintindihan, Lord, paano to? Why is this happening? Diba? Because God wants you to understand that we all go through the cross. But, kapatid, pero, it's not only the cross, because we only tend to look at the cross as a point of defeat, a point of loss for all of us. Because after the cross is the crown. Do we get that, kapatid? God wants us to look after the cross. Anong meron beyond the cross? Yes, God used the cross for the very purpose of birthing a new thing. You cannot be born again without the cross. But being born again, with Christ living in your life, in your heart, it's your victory, it's your crown from God. But without the cross, the initial defeat, hindi ka makararating dyan, kapatid. Yung kailangan mo tingnan. God cannot change you if He did not go through the cross. So that's one thing that we have to understand. In Philippians 2:8-9, in the New King James Version, it says to us, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. So malinaw po, yes, bumagsak po ang ating Panginoong Hesus sa cross. Siya po yung napako, pinahirapan, di ba, namatay. Pero after that, may sinabi, from the cross, therefore, God highly exalted Him. Itinaas siya ng Panginoon Diyos, ng Diyos Ama. Hindi naman po sinabi na, ay, ito na yung cross, okay na yan. No. Pagkamatay niya at nabuhay siyang muli, itinaas siya. Highly exalted. Itinaas. Diba? Hindi lang po sinabing exalted, hindi lang po itinaas. Kumbaga, sobrang itinaas ng ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat malinaw sa atin to, kapatid. And therefore, you apply this to your life, kapatid. We are to go through the cross, and yet after that cross, God will highly exalt you. That's the plan. That's the goal. Because we only tend to look, diba, at the cross as a point of defeat. So, katulad ng kanta kanina, diba? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. We don't turn back, kapatid. Pag may nakita tayong cross ng buhay natin, ng krus na parang, wow, paano to, Lord? How can I survive this? Diba? Why did this happen? How can you let this happen, O Lord? Do you turn back na? Babalik ka na dahil di mo kaya? No. You go through that cross because alam mo na ililigtas ka ng Panginoon at pagkatapos nun, He will highly exalt you in your life.
That's the plan. Hindi po sinabi ng Lord na pagkatapos ito, magdudusa ka, maghihirap ka. Yun na yun. Kaya nalulungkot tayo sa mga tao, ang pananaw nila, ang buhay Kristiyano ay paghihirap. Ang buhay Kristiyano ay mahirap. Ang buhay Kristiyano ay walang pagpapala. Nasaan ang Diyos doon, kapatid, sa iyong salita, di ba? Nasaan ang Diyos doon sa mga binabanggit mo? Ang ating Panginoon ay gusto niya ay maging maayos tayo, mailagay tayo sa maayos na lugar. Yun ang kanyang plano. Hindi lamang po maayos na lugar, kundi highly exalted na lugar. Intindihan ba natin yung kapatid? Kasi marami sa atin, iniisip natin, maliit ang kaya ng ating Panginoon. No. Napakalaki po ng gustong gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. So after the death comes the glory. Kung meron kang mga parte ng buhay mo na hindi mo inaakala, why Lord? Why did this have to die? Why did I have to lose this? Diba? I-apply mo to sa buhay mo, Lord, bakit yung buwan na to grabe, Lord, yung alat? Walang nangyari. Naghirap naman ako, nag-effort ako. Pero parang wala akong nakita. Tapos na ba ang laban, kapatid? Di ba buhay ka pa? Ibig sabihin, it's still continuing. It's still, there are days to come, di ba? After the season of loss, after the season ng kawalan ng famine, then comes the season of abundance. The seasons of favor. Kasi sinasabi ng Panginoon, may season ng bawat panahon, bawat bagay. Sabi nga ng isang politician, di ba, ang buhay ay weather lang. Totoo po yun. Hindi po natatapos ang buhay natin sa isang pagkakataon lamang. The reason that you're still alive and you're still here, because God has a plan. And He has a plan for your life. And the enemy wants to isolate us. Yun ang plano ng kaaway. So that kapag na-isolate ka, you tend to look at the cross. Kaya imagine mo, di ba si Pablo, si Paul, nung siya po ay tinawag ng Panginoon, tandaan natin si Paul or si Pablo ay very powerful man. As a teacher of the word, he's also a lawyer in a sense. Magaling siya sa batas, sa law. May kaya po si Paul. At talaga namang kinikilala siya bilang tao na napaka-powerful, napakaraming koneksyon. Pero the very first time na tinawag siya ng Panginoon, lahat ng koneksyon, lahat ng power, lahat ng kakayanan niya nawala. He became a hunted man. Hinaharap siya ng mga kalaban. Kasi ang plano niya noon, patayin lahat ng mga Christians, ng mga believers. Because he thought na ginagawa niya yung tama. Kaya nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus sa road to Damascus. Sabi niya, Paul, why are you persecuting me? This is a devout Israelite. Talagang grabe po siya na naniniwala. Pero problem is, mali. He did not recognize Christ. Kaya sabi niya, Lord, who are you? Who are you, Lord? And so the Lord taught him a lesson to change Paul forever. So from being a killer, he became a believer. He became from wickedness to righteous. Diba? He became from an unbeliever to a born-again Christian. Yun po nangyari kay Pablo. Pero matindi po yung naging isolation sa kanya. Pero we know, after the isolation, ano po nangyari? Paul became so famous, so in a sense, powerful in a sense, because God used his life to bring the word of God to the Gentiles. So kung wala po si Paul, hindi po ginamit si Paul ng ating Panginoon, si Pablo, hindi po malalaman natin mga hindi po Israelita. Tandaan natin, we are Gentiles. Tayo po hindi Israelita. We are not Jew. We are not Hebrews. But we got salvation from Jesus Christ because of Paul. Siya po yung nagpakalat sa buong Asia Minor ng salita ng Diyos. Until the point of his death, ginamit po ng Panginoon ang buhay ni Pablo. Pero nung una, hirap na hirap po siya kasi mismo mga Kristiyano walang tiwala sa kanya. Ikaw ba naman na branded na killer, mamamatay tao ng mga Kristiyano? Sino man niniwala, di ba? So nagkaroon siya ng time of isolation. Parang napako siya sa krus ng Kalbaryo. Maybe he was thinking during that time, Lord, anong plano mo sa buhay ko? Ang hirap. Mag-isa na lang ako, wala akong kakampi. Wala akong kasama, wala naniniwala sa akin. I was once a powerful man, and yet here am I. Diba? So sometimes sa buhay natin kapatid, we go through the cross. Hindi naman every day, every time may cross. Hindi po ganun.
But there will be times, kapatid. That's why we have to be ready for those times. We have to be prepared, and we better know na after the cross, there will be the crown ng ating Panginoon, the crowning glory of Jesus Christ. Katulad po ng ginawa ng ama sa anak, di ba? Napako siya sa krus, pero pagkatapos nun, he was highly exalted. Yan po nangyari sa ating Panginoong Hesus. The same way of all of us, kung paano po tinignan ng ating Panginoong Hesus ang Ama during His time of trouble sa cross, ganun din po tayo titingin sa ating Panginoong Hesus. Kasi mahihirapan tayo mag-endure sa buhay kung di po tayo titingin sa ating Panginoong Hesus. We have to look at Christ. We endure by looking at Jesus Christ. This is focus point number 1. Kailangan, kapatid, kapag dumaraan ka sa matitinding troubles ng buhay, you have to look at Jesus Christ, kapatid. Huwag ka tumingin sa sarili mong kainan. Huwag ka tumingin sa nakikita ng mga mata mo. Ay, ito yun, konti na lang resources, siguro baka hindi na kami makaliligtas. Ganun. Huwag ganun. Huwag ka doon tumingin, kapatid. Tumingin ka sa kayang gawin ng ating Panginoong Hesus. Doon ka sa Kanya tumingin. Yun ang dapat mong gawin, kapatid. In Hebrews 12:2, in the ESV version says to us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So, kailangan po tayo tumingin sa ating Panginoon because He is the founder and perfecter of our faith. Siya ang ating pagmumulan ng kasiyahan, kagalakan. Even if matindi yung problema, may mga nangyaring di maganda, pero kung alam natin ang Panginoong Hesus natin ang ating kaligtasan, siya ang bibigay sa atin ng saya, diba? Magiging masaya na rin tayo. Ganun po ang mangyari kasi mahirap mag-endure sa buhay kung wala kang kasiyahan. Naintindihan mo natin, kapatid. Kaya sinasabi ng Lord, diba? In everything, give thanks. Be joyful in every circumstance. So, turuin ng Panginoon, be joyful in every circumstance. Yes, there are circumstances na mahirap maging masaya. Pero turo ng Panginoon, be joyful. So kahit alam ng Panginoong Hesus na ito na, di ba? Katapusan na. Alam na ng Panginoong Hesus na ito na yung mangyayari, napakuha siya sa krus ng Kalbaryo, di ba? Kamatayan ng kapalit. Napakahirap. Pero tinanggap niya yung faith niya, knowing and believing na may mangyayari after nun. Kaya ba, nung time na nakapako siya, sabi niya, di ba? Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Kasi napakahirap. During that was the very first time ng ating Panginoong Hesus ay hindi po siya natigilan ng Ama. First time. Kaya nung hindi siya tinignan ng Ama, talagang nasaktan ng ating Panginoong Hesus. Eloi, Eloi, lama, sabi sa ibang translation, Eli, Eli. My God, why have you forsaken me? Kasi hindi makatingin ng Ama sa tindi ng kasalanan na nasa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Daladala niya lahat ng kasalanan ng tao sa buong sanlibutan. Hindi siya matingnan ng Ama. Pero hindi po nagtumigil sa pagtitiwala ng ating Panginoong Hesus. And so therefore, kapatid, this is an application to all of us. We look to Jesus Christ. There are times na parang wala tayong makita. We have to trust His heart na mabuti ang ating Panginoon at mahal niya tayo. Na hindi niya tayo pababayaan anuman ang ating pinagdadaanan. And that after that, there will be a crown. The crown of glory ng ating Panginoon na binibigay sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya yung mga disciples, how did they endure, di ba? Ang dami nilang pinagdaanan, marami sa kanila na torture, may iba pang namatay. Pero how did they endure? Di ba? Knowing na they will be persecuted. Knowing na alam nila yung pagdadanasan nilang hirap. Kasi tinignan nila ang Panginoong Hesus. It was not for nothing. It was all worth it. Nakita nila ating Panginoong Hesus nung namatay, di ba? After the 3 days na buhay. And gave them everything. So we have to believe, kapatid. We have to endure. And how do we endure? We have to look to Jesus Christ. We have to look up. So the very first formula, the first strategy that you do, kapatid, when you are going through troubles in life, is lumuhod ka sa Panginoon. Mag-pray ka sa Panginoon. Surrender mo sa Panginoon. Lord, hindi ko to kaya. I need you. Help me, save me. And He is your Savior. He is our Savior, our heavenly Savior. He is our Messiah.
Kung niligtas ka niya noon at niligtas niya ang buhay mo sa kamatayan, binigyan ka niya ng bagong buhay, ano sa tingin mo hindi niya pa rin gagawin yung ngayon? Tutulungan ka pa rin ng Panginoon. Pero kailangan mong tumawag sa kanya, kapatid. You have to look at Him as your Messiah and your Savior. Yung focus point number 2 na binigay ng Lord, hold on to God on what He has given you. Kapit tayo sa Panginoon. At tandaan mo kung ano yung mga binigay niya sa'yo. Kung ano yung mga pinagkatiwala niya sa'yo. Kasi sa mga labanan sa buhay, kapag may mga dumarating na mga problema sa kuna, di ba? Ang hirap humawak sa mga pangako ng Panginoon. Ang hirap humawak sa mga binigay sa iyo ng Panginoon. You tend to look only at the trouble. You tend to look only at the challenges. And you forgot that there is a God beside you na tinutulungan ka. In Revelation 3:11, in the NASB version, says to us, I am coming quickly. Hold firmly to what you have so that no one will take your crown. Hold on firmly to what you have. So sinasabi ng Lord, higpitan mo ang hawak mo. Kapatid, pag may binigay sa iyong pangarap ang Panginoon, may pangarap siyang binigay sa puso mo, sa isip mo, hawakan mo yun. Huwag mong bitawan. Kasi the enemy, he will come to kill, to steal, to destroy. He will try to destroy your confidence. He will try to destroy your hope, yung pag-asa mo. At kapag nanalo siya doon, there's a possibility na bumigay ka, hindi mo panghawakan yung mga pangako ng Panginoon. Kasi mo, bakit may mga nababackslide? Bakit may mga nawawala sa Panginoon? Because hindi nila pinanghawakan yung pinangako sa kanila ng Panginoon. So we have to hold firmly to it, kapatid. Hawakan mo mabuti. Tandaan mo, there were 12 disciples, di ba? 12 disipulo. Ano nangyari kay Judas, kay Judas? Katabi niya ang Panginoong Hesus, di ba? Can you imagine? Katabi niya na ang Panginoong Hesus. Bakit nangyari sa kanya yun? Because hindi siya nitiwala sa mga pangako ng Panginoong Hesus. Tumingin siya sa pera. Nanggigil siya sa pera. At nung nakita niya na parang, teka, sayang yung pera, dapat pakinabangan yung pera at anong ginagawa ni Jesus, di ba? Ay init yung ulo niya. Nawala yung tiwala niya sa Panginoong Hesus. Nagtiwala siya sa pera. So you have to hold on to what you have na binigay ng Panginoon. So walang kukuha ng corona mo. Kaya yun, nawala po si Judas. Kaya siya nawalan ng kaligtasan. Because he chose his own pride. He chose money over God. So kapatid, sa buhay natin may mga darating po. Kasama ng troubles, kasama na mga crosses natin, kapatid, biglang may mga darating na temptations. May mga darating na mga biglang out of nowhere na mga turo na mali. Diba? Gawin mo to, kapit ka sa patalim. Pag ginawa mo to, mas mabilis, mas magkakaroon ng resolution yung problema mo. That is the strategy of Satan. Para hindi mo makuha mas magandang reward sa inyo ng Panginoon. Because you are supposed to get a reward from the Lord. And Satan wants to destroy it. Diba ganun-ganun po nangyari kay Eva at Adan? He tempted Adam and Eve for something na wala namang halaga. Diba? Sabi niya, kung totoong mahal kayo ng Diyos Ama, try nyo kaya na kainin yung prutas na yan. Diba? Pag kinain nyo, sigurado mas magiging matalino pa kayo kaysa sa Kanya. And kabilin-bilin ng Diyos, huwag niyong kakainin. Pero sinabi ni Satan, kaya niya lang sa inyo pinipigilan kayo na huwag kumain. Kasi ayaw niya maging kasing talino niya kayo. So ano po nangyari? They were tempted. Ano po nangyari? Binitawan nila yung mga pangako ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. So that's the reason ba't namamatay ang tao. Kasi we are not supposed to die. They gave up their lives for something na walang kwenta. Diba? Ganyan din po yung nangyari kay Esau. Because of a soup, napakasarap na soup, gutom na siya, ipinamigay niya yung kanyang mana, yung mana niya bilang panganay. The same way din, kapatid, sa atin, we have to be very careful sa mga relationships sa pinapasok natin. Akala natin, ay, ano naman to eh, this is only for a moment, magkakaroon ako ng relationship sa kanya. Pero hindi mo alam, may bini-give up ka. Don't give up the promises of God in your life. Because it's easy to sin. And laging ipinapackage ng kaaway ni Satan yung mga bagay-bagay into a shiny package. So, you will be tempted to do it. Pero doon ka tumingin sa plano ng Panginoon. Doon ka tumingin sa pangako ng Panginoon kasi mas maganda ang pangako at plano ng Panginoon sa iyong buhay. And even if bumagsak ka, nadapa ka, nagkamali ka, tayo, kapatid, huwag ka nang lumublob sa kasalanan.
Huwag ka na lumublob sa mali. Huwag ka mamuhay, huwag ka lumangoy doon. Umalis ka doon. And so that God can work again in your life to change the situation. Diba? From ashes to beauty. God can fix it. But you have to let Him. You have to hold firmly sa mga pangako ng Panginoon. Kasi yun ang gusto-gusto. Ang paboritong nakawin ng kaaway. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, di ba? Love has won, yung kanina sa kanta, love has won, death has lost. You are supposed to die. I am supposed to die. All of us are supposed to die and go to hell one day. Alam mo ba yung kapatid? Kapag nagkasala ka, tapos na ang laban. Pupunta ka sa impyerno. Kahit isa lang. Alam mo ba yan? All of us are bound to go to hell one day. But because of Jesus Christ, His death on the cross, it gave you the crown of life. Nagkaroon ka ng buhay na walang hangganan. So hindi ka na pupunta sa impyerno, kundi sa langit balang araw. So you have to hold to that promise ng Panginoon. Huwag ka nang bumalik sa mali. Huwag ka nang bumalik sa hindi tama. Huwag ka nang bumalik sa buhay impyerno. Doon ka na sa Panginoon para sigurado ka. Because Satan, the enemy, would always like to take away your crown. Yung bibigay sa iyo ng Panginoon. The same way with your rewards. May mga rewards ka. May mga rewards ako sa buhay. May makukuha ka na regalo sa Panginoon. At gustong-gustong nakawin niya ni Satan. Papayagan mo ba siya? Dapat hindi. Ipaglaban mo yung mga bigay sa iyo ng Panginoon, yung mga plano niya para sa iyo. Pag sinabi na kaawin na wala nang pag-asa, wala nang mangyayari sa buhay mo, no. I speak blessings, I speak life in my life. I am supposed to be the head and not the tail. Diba? The lender and not the borrower. I'm a son of daughter of God. God has a special plan for my life. Because sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I will never put you to shame. To give you a hope and a future. Yun ang plano ng Panginoon. So hold on to the promises of God in your life. Yung takeaway na binigay sa atin natin Panginoon, number 1, blessed are those who persevere. So, pagpapalain ng Panginoon yung mga nagpapagal, yung mga lumalaban, yung mga tumatayo sa kanyang salita. So, kahit mahirap, sometimes, nakikita ng Panginoon yun, yung effort mo, hindi yan sa wala, hindi nauwi sa wala, kapatid. May patutunguhan niya, may pupuntahan niya. At pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi sabi niya, blessed are those who persevere. Hindi niya sinabi na, good thing, you're persevering, no. Sinabi niya, blessed, pinagpala ang mga nagpapagal. So, take it to heart, kapatid. You're already blessed kapag nagpapagal ka sa buhay, kahit mahirap, may mga pinagdadaanan ka, nakikita ng Lord yan, alam niya, pagpapalain ka niya. Number 2, God designed you to reign. Ginawa tayo ng Panginoon, nilikha niya tayo para maghari. You're not supposed to be, just to be a slave, no. Yun ang gusto sabihin ng kaaway. Diba? Maging slave ka. Maging slave tayo. Kaya madalas, ginagawa niya tayong slave to sin. Kung may kasalanan, doon tayo nakalatag sa kasalanan. Hawak tayo na hawak sa kasalanan na hindi naman dapat hinahawakan. Pilit tayo ng pilit nakahawak sa tali ng kasalanan. Ayaw natin bitaw kahit na puro sugat-sugat na tayo sa hirap, sa mga consequences ng mga kasalanan. Di ba? Hahawak ka pa rin mo kasi akala mo yun na yun. Para kang na-addict ka doon sa kasalanan. Pero hindi po yun ang plano ng Panginoon. It's designed for you and me to reign. Para maghari ka sa mundo na to. Alam mo ba yung kapatid? You are designed to reign. All of us. Sons and daughters of God, you are designed to reign. Lagay mo yung sa puso sa isip mo. You are a son of daughter of a king. Jesus Christ is a king. The King of Kings, the Lord of Lords. Natandaan mo ba yung kapatid? He is the King of Kings and the Lord of Lords. And you, if you are a son and daughter of God, or daughter of God, aren't you supposed to be royalty? Aren't you supposed to have a kingdom, kapatid? Remember that, kapatid. Don't ever forget that you are a son or a daughter of a king. Last one here is trusted with little, trusted with much. So marami pong mga tao ang minsan nagtatampo sa Lord kasi parang kulang yung mga blessings, kulang yung mga inaasahan nila ng mga biyaya ng Panginoon. But people tend to forget that we are always looking at the small things, di ba? Pero sa small things na yun, minsan hindi tayo mapagkatiwalaan ng Panginoon. Kapatid, kung gusto mong pagtiwalaan ka ng Lord sa mas malalaking bagay, you have to be trusted with the smaller things. Meaning, pag maliit na pagsubok, baka bumibigay ka na sa Panginoon.
Paano pa kaya kung mas malaking pagsubok? Diba? So, ibig sabihin, kung maliit yung pagsubok, maliit yung reward. Kung gusto mo malaking reward, syempre may malaking pagsubok. Nagets ba natin yung kapatid? That's the point of life. You cannot get great things in life if you do not go through great trouble. Kasi gusto natin lagi, masaya na, di ba? Puro biyaya. Hindi po ganun ang buhay. You look at the history, kapatid. Tingnan mo lahat ng mga anak ng Diyos. Si David, si Joseph, di ba? Kahit sina Peter, sina Pablo, sina Moses, sina Daniel, all of them, kapatid, they went through hardships. They went through some troubles in their lives. Hindi palaging trouble. May mga trouble na dumating. At yun, hinasa sila paparating sa reward ng Panginoon. We have to go through those things because that is our entry ticket, kumbaga. Without the ticket, hindi ka makakapasok sa concert, di ba? Hindi ka makakapasok sa saan mang event without the proper ticket. And that trouble, kapatid, that cross na kinatatakutan mo minsan na nangyari, is your ticket to God's rewards. So we don't only look at the cross, we look to the crown. So when we are walking with Jesus in life, we have to look na, Lord, you allowed these things to happen. Surely ka, Panginoon, meron kang plano. That after nito, mga troubles ito, after ng mga challenges ito, after ng mga problems ito, darating, Lord, yung mga biyaya mo. Darating yung mga answered prayers na pinangako mo, Panginoon. So, kapatid, you have to look at what God can do in your life. That cross is not there just for a reason na parang yun na lang yun, kasi ipapako ka sa krus. No. Ay pinangako yung mga pangarap mo sa krus, yung health mo pinako sa krus, 'di ba? Yung mga finances mo pinako sa krus, yung mga mahal mo sa buhay pinako sa krus. Wala na, puro problema lang, no. That's not the truth. That's what the enemy wants you to believe. That's why you speak life. Kasi ang Panginoong Jesucristo after 3 days nabuhay. 'Di ba? After niya namatay, nabuhay siya. So, even you, when people think na wala ng pag-asa, mabubuhay pa rin lahat ng mga pangarap mo, mabubuhay pa rin yung mga plano ng Panginoon sa'yo. Pero kailangan mo magtiwala sa Panginoon. In James 1:12, in the BSB version, it says to us, "Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him." So, alam ng Panginoon na mahal natin siya. Pero mayroong malinaw sa sinabi ng Panginoon dito. You have to stand the test. The test is your ticket, kapatid. Kung saan ka papatungo. Wala pong biyaya ang Panginoon na matindi at malaki na bibigay lamang sa iyo. You have to be trusted. You have to be trustworthy, kapatid. If you want to receive that gift ng ating Panginoon, that reward na hinahanap mo sa buhay mo, you have to persevere. So when we are going through trials, that's why we surrender to God. Lord, you allowed this to happen, then I will trust you. I will honor you, O God, in my life. Knowing and believing that you will rescue me, you will save me from this very situation. You are supposed to persevere, kapatid, from all the trials. In Revelation 5:9-10, in the ESV version, says to us, "And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth." So sinasabi ng Panginoon, we are supposed to reign on the earth. Kapatid, all of us are supposed to be royalty in this world. So remember, kapatid, kung saan ka nanggaling. King of Kings, Lord of Lords. Yun ang Diyos mo na sinasamba na iyong pinaglilingkuran. You're not supposed to be a slave in this world. You're supposed to be a winner. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? We are more than conquerors through Christ who gives us strength. We are more than conquerors. Ikay mananakop ng mga problema, di ba? Mananakop ng mga challenges. Yun ang pangako ng Panginoon. You're supposed to be an overcomer in Jesus Christ. You are supposed to overcome that sickness, overcome that financial trouble, overcome that problem at work, overcome that problem at school, di ba? Overcome that problem in your marriage, in your family, in your relationships. You are supposed to be an overcomer, kapatid, because you are supposed to reign on the earth.
And last verse na binigay ng Panginoon, Matthew 25:21, in the ESV version says to us, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over with much. Enter into the joy of your master. Lahat tayo, yan ang pangarap natin. Diba? Na one day, when we end this life, when we are at the end of our life, kapatid, na ang Panginoon ang harap sa atin at sasabihin sa atin, well done, good and faithful servant. But this is not only applicable into the afterlife. This is also applicable sa atin sa buhay natin dito sa mundo na to. If God can trust you with little things, God can trust you with bigger things. So kapag malaki, kapatid, ang krus na dumarating sa buhay mo, you have to remember, kapatid, na malaki rin ang plano ng Panginoon. Pero kapatid, nakikita ba natin yun? You have to crown Him Lord of your life, kapatid. You have to crown Him the Lord, the God of your life. Kasi hindi pwedeng tayo ang hari. May hari ang ating Panginoong Jesus. Siya ang hari ng buhay natin. You have to let Him lead your life. And so when He becomes the king of your life, then He will be the author and the finisher of your faith. Siya mag-author, mag-aakda ng iyong pananampalataya. So yung mga pinagdadaanan mo, malalagpasan mo yan. Hindi pwedeng hindi mo malalagpasan kasi sinabi niya. Diba? You are supposed to be a conqueror. You are supposed to be a overcomer. You are supposed to reign on the earth. Maghahari ka sa mundo. So maghahari ka even sa mga sakit. Maghahari ka even the things that are happening in your life. Mga curse, mga sumpa. Lahat yan. You are supposed to reign over these things because you are the son or daughter of the king. Yes, ang cross, kapatid, it is a death to life situation. From kamatayan sa buhay. Tandaan natin na buhay ang Panginoong Jesus after 3 days. Malungkot yun. So, syempre sa atin bilang mga tao, bilang anak ng Diyos, sometimes may mga nangyayari na parang feeling natin parang may namatay. Parang grabe naman yung problema na yun. Parang yung pangarap ko, paano yung mga plano ko, di ba? Ito na yun. Bakit hinayaan ng Lord na malugi ito? Bakit hinayaan ng Lord na gano'n? We have so many questions. But the first thing that we have to ask is, are we believing that God can resurrect that problem and bring new life into it? Breathe new life into it. Kapatid. Yan ang pangako ng Panginoon, yung kanyang plano. The cross was meant to give life. Naintindihan ba natin yung kapatid? The cross is not, sa paningin ng mga tao, when they place Jesus Christ on the cross, tapos na siya, mamamatay na siya. But the cross was not meant to kill Him because He is God. He cannot die forever. He died as a man, but He rose up as God. Naisip ba natin yung kapatid? And that cross that meant death, it gave life to all of us. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. The same way, kapatid, yung mga crosses mo sa buhay, it's meant to give you life, new dreams, new plans, new hope, new victories. Yun ang plano ng Panginoon para sa buhay mo. So, huwag kang laging umangkla sa nakaraan, sa past, na doon ka na nakatingin. Look at what God can do for you and your future. We are looking into a bright future, kapatid. Yun ang plano ng Panginoon. If you are untested, kapatid, God cannot use you. But if you are tested, God then can use you, and that test will be your ticket to your rewards in life. Ticket, kapatid. Kung alam mo yung ticket, di ba? Ito yung binibili mo yung ticket. Kung papasok ka somewhere, concert or something. You are being tested because you are supposed to get a reward. Trusted with fire, then you will be trusted with gold. Kung napagtiwala ka ng Panginoon sa apoy, sa mga problema na nag-aapoy, ang mga bagay nagliliyab, ang parte ng buhay mo, then after that, kapatid, you will be refined and trusted with gold. Kikintab ka, kikinang ka, katulad ng ginto. Remember, kapatid, the cross, it's supposed to be the death, kapatid, not ng buhay natin. It gave us life, but it became the death of sin, kamatayan sa kasalanan, kamatayan sa sakit, at kamatayan sa sumpa. Death to sin, death to sickness, death to curse. So kapatid, when you are going through a life, so many things na nangyayari.
may mga sakit, may mga karamdaman, may mga addiction sa mga bagay-bagay, you speak life. Lord, I decree and declare in the mighty name of Jesus that sickness has no power over my life. Yes, I'm going through some sickness. My loved ones sometimes are going through this and that. But I'm believing, Panginoon, that we will receive complete and total healing from every sickness. We believe, oh God, that we will receive complete forgiveness from you because you have already forgiven us from our sins. And even our future sins, you have already forgiven. We will go through all of it, Panginoon, at malalagpasan namin sapagkat magbabago ang buhay namin sa pangalan mo. At ganyan din po yung mga tao sumumpa sa amin, yung mga tao nagsira ng buhay namin, lahat ng kanilang tinapon sa amin ng mga sumpa ay wawasakin mo. You will burn it by your holy fire and give us freedom, liberty from all curses and contracts. And so we will have a blessed and rewarded life. Our crowning glory that comes only from you, O God. So kapatid, God wants you to be joyful in life. That is His plan. Even if hindi mo pa nakikita agad, claim it as your joy. Claim your joy sa Panginoon so that it will give you strength and claim it that it is yours. Finally. Wala pa sa kamay mo, pero naniniwala ka na, nanampalataya ka na ibinigay na ng Panginoon ang iyong crowning glory. There's a reason why we go through the cross. And that cross leads to our rewards. That cross leads to the crown that comes from our Lord Jesus Christ. Are you ready to receive your crown? Or even if baka today doon ka pa rin nakatingin sa cross. Tignan mo kapatid yung crown na ibibigay sa iyo ng Panginoon and receive it with whole faith, with whole heart, with all your mind, with all your soul, that God has already given that crown, that reward for you, your family, your future, and your whole life. Trust Him. Trust Him today at hindi ka mapapahiya sa ating Panginoong buhay. Yan ang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church. And worse, baka hindi mo pakilala ang ating Panginoong Kristo. Kapatid, sa buhay na tayo, lahat may pupuntahan. Lahat tayo ay either, pag nawala tayo sa mundo na to, pupunta ka either sa impyerno or langit. In hell or heaven. And the problem is we cannot assure ourselves kung saan tayo pupunta pag tayo nawala sa mundo na to. We do not know saan ka pupunta. Surely, kapatid, you will never want to go to hell one day or sa impyerno. Gusto mo mapunta sa langit. The problem is, all of us, kapatid, lahat tayong mga tao ay nagkasala. Wala pong kahit sinong tao hindi nagkasala. At kapag ikay nagkasala, automatic pupunta ka sa impyerno one day. Alam mo ba yun? Pero there's a way that you will not go to hell one day. Hindi ka pupunta sa impyerno. What is it, kapatid? Anong paraan para hindi ka makapunta sa impyerno balang araw? Kundi sa langit. Yes, if you believe, kapatid, that Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, died for you on the cross 2,000 years ago. He died for you in 3 days. After 3 days, ay nabuhay siya muli mula sa krus ng Kalbaryo upang maging ultimate sacrifice para sa iyong mga kasalanan, para sa aking kasalanan. Yun na yung kabayaran sa ating mga kasalanan. At pag tinanggap mo siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, ng buong puso, isip at kaluluwa, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Then, kapatid, you will receive the crowning glory of life. That is Jesus Christ giving you life eternal sa heaven one day, na makararating ka sa langit balang araw. If you want to receive that, kapatid, samahan mo ako manalangin. Let us pray to Jesus Christ and you will receive today the gift of life ng ating Panginoong Jesus. Samahan mo ako, kapatid. Let us pray. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Humingi ako ng tawad. Humingi ako ng tawad. Sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Tawarin mo ako. Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang Diyos. Bilang Diyos. At tagapagligtas ng aking buhay. At tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. At nabuhay muli. Nabuhay muli. Pagkatapos ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw. Habang nandirito ako sa lupa. Habang nandirito ako sa lupa. Tulungan mo ako magbago. Tulungan mo ako magbago. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ako ay iniligtas mo. At ako ay iniligtas mo. Ikaw na ang aking buhay. Ikaw na ang aking buhay. Ito ang aking panalangin. Ito ang aking panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen.
Amen. Amen at amen. Kapatid, if you pray that prayer, congratulations sa'yo. God loves you more than you can ever imagine, and Jesus Christ wants to work on your life. If you want to know more about Jesus Christ and His salvation that He has given you, and how to understand more about Jesus Christ and salvation, reach out to us, kapatid, in Ancient Doors Media Church social media platforms, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa'yo, kapatid.